Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 2, talata 6 hanggang 7. Ang sabi po dito, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So itong ating binasa, nasulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, ay paalala doon sa mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo na mamuhay kay Kristo. Mamuhay ayon sa paraang karapat-dapat sa Kanya. So, ibig sabihin, tayo ay mamumuhay na kalugod-dugod sa ating Panginoon sa pamamaraang gusto ng Diyos. No? Ibig sabihin, nakaugnay, nakabase sa Kanyang mga salita, nakabase sa itinuturong values and morals ng ating Panginoon. At doon sabi doon sa pamamaraang nakalulugod at karapat-dapat sa Panginoon. Hindi sa pamamaraan natin, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Kasi yung pamamaraan natin para maging kalugod-dugod, kunyari sa tao, di ba? Ang ginagawa ng iba, nagsumisip-sip, di ba? Nagpapakitang gilas, gumagawa lang kapag nandyan yung mga boss, naninira ng kanyang kapwa para lang bumango siya, no, sa mga boss niya. Ito yung paraan ng mga tao para kalugdan sila, no, sa mundong ito. Gabi yung papuri nila sa kapwa nila, kahit hindi naman totoo. No? So, hindi ganun ang gusto ng Diyos na karapat-dapat na para maging kalugdan tayo ng Panginoon. Kasi hindi natin siya pwedeng lukuhin, di ba? Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Alam ng Panginoon kung totoo yung pasasalamat, kung totoo yung ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Kasi walang natatago sa Panginoon eh. Lahat ng bagay hayag sa Kanyang harapan. Kaya yung pamamaraan gusto ng Diyos, yung karapat-dapat na pamamaraan na makalulugod sa harapan ng Panginoon. Ito ay may kasamang pag-ibig, pagpapakumbaba at pagkilala na siya yung Diyos ng ating buhay. Kasi tinanggap natin siya bilang Panginoon at bilang siya'y ating Panginoon, dapat tayo ay mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. At ito yung kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi, offer your lives as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Ialay nyo yung buhay sa Panginoon. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na banal, dapat tayo ay mamuhay din ng mayroong kabanalan. At magkakaroon lang tayo ng kabanalan sa buhay natin kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanyang kalooban. At tatalima sa pamamaraan ng Diyos at hindi sa pamamaraan natin. Inuhubog tayo ng Diyos sa Kanyang pamamaraan, di ba? Kaya nga may mga experience tayo, hindi lang puro masasaya, no? Hindi lang puro maganda. May mga time minsan, no? May mga sacrifices, di ba? May mga pagtitiis. Pero yung mga bagay na yun, part kasi, no, na tayo hinuhubog ng Panginoon para tayo ay mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya. Siyempre, kung mataas yung tingin natin dati sa sarili natin, mararanasan natin minsan mapahiya. Kasi gusto ng Diyos na baguhin yung ating mga pag-uugali, yung ating mga gawi, yung ating mga dating pamumuhay na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Kasi ang gusto ng Panginoon, makita yung image, yung imahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa Kanyang salita. At sabi doon, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay.
At siyempre, mangyayari naman talaga yun kung tayo ay mananatili sa Kanya. Kasi sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Tayo ay makakamuhay lang ng kalugod-lugod sa kay Lord, tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan, connected sa Kanya. No? Nahihiwalay lang naman tayo sa Diyos kapag tayo namumuhay sa kasalanan. Mahihiwalay lang naman tayo sa Panginoon kung tayo yung nasusunod sa sarili nating kagustuhan at hindi nasusunod yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kasi yun naman talaga yung natin, yung katungkulan natin bilang nilikha ng Diyos. Tayo ay matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Yun lang naman yung ating katungkulan bilang mga nilikha ng Diyos. At mahirapan tayong gawin yon kung hindi tayo mananatili sa Kanya at hindi tayo magtitiwala na isalig, no? Na ilagay sa kamay ng Diyos yung buhay natin. Dahil mahirapan talaga tayong sumunod sa kalooban niya. Mahirapan talaga tayong mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon kung hindi natin inaalay yung buhay natin kay Lord, no? Pinagkakatiwala sa Panginoon yung buhay natin. At siyempre, hindi rin naman madali yung ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi marami talagang sacrifices talaga. Katulad nga sa akin, ang tinawag ako ni Lord bilang mangangaral ng Kanyang salita. Sabi ko nga, di ba, nag-aaral ako sa kolehiyo, hindi ko natapos yun. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng magulang ko na papag-aralin ako. Kaso dumating lang talaga yung panawagan ng Panginoon na kailangan ko mag-full time sa paglilingkod sa Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, siyempre, hindi rin madaling desisyon yun. Kasi siyempre, sa mundo, pag wala kang natapusan, wala kang tinapos, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Siyempre, pagkaroon ka ng pamilya, siyempre, kung wala kang magandang trabaho, ano yung papakain mo? Paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Diba? Pero dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, nakarating tayo dito sa Canada. Diba? May kahit paano, meron tayo yung magandang trabaho na bumubuhay sa amin at sa pamilya namin na hindi naman nagkukulang ang Diyos, di ba? Ang lang dun is yung tiwala Mahirapan tayong ibigay yung buhay natin sa Panginoon kung hindi natin siya pagkakatiwalaan. Kung hindi natin pagkakatiwala na ilagay sa kamay ng Diyos yung buhay po natin. Hindi siya yung nagmamaneho ng buhay natin, di ba? Pag ikaw ay pasahero, pinagkakatiwala mo ang buhay mo sa driver, di ba? Kahit saan yan Kung sa barko man, sa eroplano, pinagkakatiwala mo sa piloto, di ba? O kaya yung kapitan ng barko. Kasi sila yung nagdadala So mahimbing yung tulog mo. Kasi bakit? Kasi may tiwala ka dun sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan na sinasakyan mo. Kasi kung wala kang tiwala, malamang baka bumaba ka. Kaya hindi ka makatulog. Kapag alam mo yung driver, kaskasero, kahit inaantok ka, mawawala yung antok mo. Kasi bakit naninigurado ka kung baka kung anong mangyari. Pero pag kilala mo ang driver at tiwala ka sa husay at galing ng driver na ito, panatag ka, nakakatulog ka. Diba? Kasi tiwala ka Ganun din, hindi natin maibibigay yung buhay natin sa Panginoon kung wala yung tiwala sa Kanya. Kailangan nating isubmit, kailangan nating ilagay sa kamay ng Diyos yung buhay po natin. Pagkatiwalaan natin siya tinanggap natin siya bilang Panginoon natin. Kasi magiging walang saysay yung pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon natin kung hindi naman natin kayang ibigay yung buhay natin sa Kanya. Kasi una sa lahat, ang Diyos ang unang nagbigay ng buhay niya sa atin na kung iisipin, sino ba tayo? Diba? Gaano ba tayo kahalaga sa mundong ito? Galing lang naman tayo sa alabok. Pero pinahalagaan ng Panginoon. Pinag-alayan niya na kanyang buhay. At sabi doon, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At bilang tayo ay nasa Panginoon, dapat nating patatagin yung ating pananampalataya. Kailangan tayong mamuhay ayon sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni San Pablo, aming paningin hindi nakatuon sa mga bagay sa mundong ito.
sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat yung mga bagay na nakikita ay temporaryo lamang, pero yung mga bagay na hindi nakikita ay magpawalang hanggan. So tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Ano man yung sitwasyon natin na kinaharap, alam natin may magandang plano at inilalaan ang Diyos. Sa kabila na yung nakikita natin parang hindi maganda, yung nakikita natin may mga suffering, may mga paghihirap, pero sa likod niyan, yun ang nakikita natin, yung victory, yung katagumpayan, yung pagpapala ng Diyos matapos tayong dumaan sa mga pagsubok na ito. Kasi doon naman tayo tumatatag yung pananampalataya natin. Yung salita ng Diyos, hindi lang yan mananatili na naririnig natin, kundi ipararanas ng Diyos yung salita niya. At dahil kapag naranasan natin yung kanyang salita, doon natin mapatutunayan na totoo yung salita ng Diyos. At dahil doon, tumatatag, tumitibay yung ating pananampalataya. Tayo ay dapat magpakatatag sa pananampalataya sa mga itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga nandun yung salita ng Diyos. Patuloy tayo nakikinig ng kanyang mga salita upang patuloy patatagin yung ating buhay pananampalataya. Kasi mahirapan talaga tayo mga kapatid na magpatuloy sa paglilingkod kung wala yung salita ng Diyos, wala yung pagsama niya, wala yung kanyang presensya, wala yung mga experience natin sa paglilingkod sa Panginoon na sa kabila ng marami tayong pinagdaanan, patuloy nating naranasan na sinasamahan tayo ng Diyos at hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga kapag tayo naglilingkod sa Lord, the more tayong tumatagal, the more na dumarami yung experience natin sa Panginoon, mas tumitibay, mas lalong tumatatag yung pananampalataya natin sa Kanya. Huwag natin kasing iisipin na, 20 years, 30 years na ako. Dapat hindi na ako, exempted na ako sa mga paghihirap, no? Exempted na ako sa mga pagtitiis na yan kasi matagal na akong nagtiis. No? Mali po mga kapatid. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, habang tayo may hininga, part talaga yan ng paglilingkod, yung mga sacrifices, yung mga pagtitiis. Di ba? Pinagtitiisan mo, yung mga tao matitigas ang ulo, di ba? Yung mga pasaway na mga mananampalataya, pinagtitiisan mo yan no? Kaya nga sabi kailangan mo silang pagtiisan kasi bakit? Kasi may mga tao ring nagtitiis sa iyo. Di ba? Kailangan mo silang pagtiisan kasi may mga tao ring nagtitiis sa iyo. Na kung hindi nagtiis ang mga taong ito sa atin, makikilala ba natin ang Diyos? Di ba? Makakapaglingkod ba tayo sa Panginoon? Makakalapit ba tayo sa Panginoon kung ng mga taong ito hindi nagtiis na akayin tayo, pangaralan tayo, idalangin tayo sa Panginoon, di ba? May mga tao kasing nagsakripisyo, kaya tayo naririto ngayon at nakapaglilingkod din sa Panginoon. Kaya kailangan din nating mag-sacrifices para sa mga taong ito na maibalik sa Panginoon. At hindi lang yung mga taong naibalik natin sa Panginoon kasi meron pa talagang hinuhubog pa yung mga karakter natin, yung mga pag-uugali natin. Di ba? Yun ang pagtitiisan mo talaga. Marami kang sacrifices na gagawin dyan. Pero alam naman natin kung gagawin natin ito with love, ginagawa natin ito para sa Panginoon, sulit naman. Diba? Yung mga sacrifices na yan kasi alam natin hindi nasasayang ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. At ang sabi doon, at laging magpasalamat sa Diyos. So, maging grateful tayo. Huwag nating kakalimutan yung pinanggalingan natin. Paano tayo tinawag ng Diyos, paano kumilos ang Diyos sa buhay natin, paano tayo pinatawad, paano yung kaligtasan, yung kagandang ng loob ng Diyos na pinaranas sa bawat isa sa atin. Huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos. Kasi ito yung mag-ano sa atin na manatili tayong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ano man yung sitwasyon natin, sabi nga, in all circumstances, give thanks to the Lord. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, dapat tayong magpasalamat. Huwag nating kakalimutan yung magpasalamat sa Panginoon. Kasi kahit konti lang yung isang bagay, mararanasan mo yung pagiging more than enough ng Diyos kung tayo marunong magpasalamat. Pero kung ungrateful tayo, mas lalo tayong maghihirap. Diba yung konti mo, mawawalan ka pa. Pero yung konti,
Pero kung marunong tayong magpasalamat, mararanasan mo yung pagiging provider ng Diyos, yung providence ng Panginoon. Yun lang naman minsan yung nagiging problema sa tao pag nakakalimot na sa Diyos. Diba? Nang may mga pangangailangan, may hinihingi sa Diyos, palagi siyang naaalala. Pero pag na-answer prayer na at kumikita na, gumiginawa na ang buhay, minsan nakakalimutan na ang Panginoon. Katulad yung may pinanood ako na isang mula ng kanyang nang maliit pa siya, galing siya sa isang baryo na napakahirap, no. Yung tao doon sa lugar nila, isang beses lang kung makakain. Talagang yung malnutrition, kulang sa sustansya, yung mga kinakain ng tao, talagang mga payat, yung mga bata, yung mga matatanda, dahil sa hirap ng kanilang buhay. So dahil doon, nagsumikap ang batang ito hanggang umunlad yung kanyang buhay. Nagkaroon siya ng negosyo sa isang syudad sa probinsyang yon. At dahil naalala niya ng kanyang pagkabata, yung kanilang baryo na marami ang naghihirap doon, yung nagugutom, kaya naisipan niyang bumalik doon at magtayo ng karinderya, no, ng mga noodles. Nagbebenta siya doon ng mga noodles at libre lang. No? Libre sa mga matatanda, libre sa mga bata. Pero yung mga binata, saka yung mga dalagat malalakas pa, hindi sila libre. Ano? Kasi ayaw niya naman na magdepende na lang at hindi na kumilos. Ang medyo bata pa ng mga malalakas pa yung katawan na pwede naman magtrabaho. Kasi ayaw niya namang umasa na lang yung mga tao ito. Kaya yung libre lang, yung talaga matatanda na hindi na talaga kaya magtrabaho, talagang mahirap. So, at the same time, yung mga bata, kasi yung bata hindi naman talaga pwedeng dapat pagtrabahuhin yan, di ba? So yung una, okay pa, no? Marami yung libre lahat. Yung tubig, yung mga mangkok, di ba? Tapos yung mga noodles. Kaso naging problema, yung mga tao naman para nagiging ungrateful naman. Diba? Pinababayaan lang dahil libre naman, dahil mga mangkok nila, kung saan na nila tinatapon. So iniiwan pa nila yung yung mga dumi nila, diba? Yung mga kalat nila. So tinutulungan sila ng binatang ito. So siya pa yung naglilipit, siya pa yung naglilinis. So hanggang yung mga tao parang parang pakiramdam nila parang entitled na sila, di ba? Nagde-demand na. Nireklamuhan pa yung binatang ito na sabi, ang kalat ng lugar na ito, no? Kalat sa pwesto mo. Kailangan mo linisin yan. Kung di mo lilinisin, bayaran mo kung ako itong maglilinis ng paligid mo. Napangiti na lang yung binatang yun. So hanggang naisip niya, para mabawasan yung kalat, in-announce niya na yung mga kukuha ng libreng noodles ay kailangan magdala sila ng sarili nilang mangkok. So nangyari, yung iba naman nagdala ng mga mangkok nila, tapos pagkakuha nila ng noodles, diretso na sila uwi, no? Hindi katulad yun na doon pa nila kakainin sa karinderya. Ngayon, dahil mangkok na nila yun, dala na nila. So medyo nabawasan yung dumi, yung mga lilinisin. Tapos meron naman doon, hindi talaga nagdala ng mangkok niya. Sinabihan pa siya na, kung tutulong ka, lubus-lubusin mo na. Di ba? Kung tutulong ka, lubus-lubusin mo na. Ba't mo pa kami pahihirapan magdala ng mangkok? Di ba? Hanggang bandang uli, yung iba nag-agree din. Yung mga pinapakain na nga ng libre, nag-agree din. No? Ba't pa pinahirapan kung tutulong ka, lubus-lubusin mo na. Di ba? May kita natin minsan yung mga taong ganyan na tinulungan mo na, mga ungrateful pa, no? Na demanding pa. Minsan, mga feeling entitled. Di ba? Kahit naman dito sa Canada marami dito, hindi naman taga dito talaga sa Canada, katulad natin, di ba? Ay kaganda lang sa atin sa mga Filipino community, hindi tayo yung demanding, di ba? Hindi tayo yung entitled, no? Na parang kailangan yung Canada yung mag-adjust sa atin. Tayo, marunong tayo makisama, flexible tayo. Tayo yung nag-a-adjust sa lugar. Yung marami dito, iba demanding, di ba? Sila na nga yung tinulungan na makapunta dito sa Canada kasi doon sa bansa nila magulo.
Tapos demanding pa. Binigyan na ng matitirhan, magrereklamo pa. Sabi, ano lang, 2 lang yung kwarto, 4 kami. Demanding, gusto, kada isa sa kanila may sariling kwarto. Maraming ungrateful dito. Siguro, hindi mo na rin medyo tamaran na yung mga taga dito sa Canada sa kanila, di ba? Kasi tinulungan mo na, reklamo pa ng reklamo. Mas malaki pa nga yung tinatanggap nila kaysa yung mga taga dito na talaga na nagtatrabaho. Mas malaki pa yung benefits nila. No? Iba, hindi na nga nagtatrabaho sila kasi nga may natatanggap na sa government. So, mga ungrateful, no? Walang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So yun nangyari dun sa batang niya, no? Hanggang pinipirahan na siya, no? Sabi, may sumakit yung tiyan dahil kasi madumi yung noodles mo, bla 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 bla. Kasi ang gusto lang nila, kumita. Yung ginawa ng lalaking to, sabi niya, ang grateful naman kayo. Pumunta nga ako dito, bumalik ako sa baryo natin kasi gusto kong magpasalamat dahil sa biyaya ng Diyos, no? Nagkaroon na gusto niyang bahaginan din yung kanyang baryo kasi alam niya yung sitwasyon, naghihirap ng mga biyayang natatanggap niya. Tapos ganun pa yung ipinalit, isinukli sa kanya ng mga kababayan niya doon sa baryong yun. Kaya ang ginawa niya, ayun, binaklas niya yung kanyang karatula. No? Sinara niya na lang yung kanyang karinderya. Nung sinara niya, nagkukumahog, humihingi ng tawad, ng pasensya, yung mga kababayan niya. Na pasensya na, ganito, ikaw naman, kung tutulong ka lang naman, dapat nilulubos-lubos mo na. No? Sasabihin pa ni iba, ba't pinaasal mo lang kami, ganito. Yun ang mahirap no? Kapag ang tao masyadong demanding, mareklamo pa. Tinulungan mo na, nagre-reklamo pa. Kaya minsan, may mga tao na mabuti yung kalooban, gusto man sanang tumulong, pero minsan nawawalan na lang ng gana. Diba? Kasi parang naramdaman ng binatang ito, parang walang saysay, walang halaga yung kanyang ginagawa. Kaya sabi niya, kung ganito yung magiging ng mga kababayan ko, ng mga kabaryo ko, lumipat na lang siya sa ibang lugar na pwede niyang tulungan. Diba? Kasi kung ayaw nila, di wag. No? Sino ba yung mawawalan? Hindi naman yung binatang yun. Siya na nga yung nagpapakain, siya pa yung, di ba? Nasasabihan na lubos-lubusin na lang kung tutulong, di ba? Tapos sasabihan ka pa ng mga masasakit na mga salita. Na parang utang mo sa kanila na pinapakain mo sila, di ba? So, lumipat na lang siya. Iba na lang yung tinulungan niya. So, kung sa binatang yun, mararamdaman mo yung sakit, di ba? Sakit na ng damdamin niya. Gusto niya lang naman tulungan yung mga kabarangay niya, yung mga kabaryon na yun. Kasi alam niya, napagdaanan niya yung hirap Tapos ganun pa ang sinukli, di ba? Talagang mararamdaman mo yung sakit sa puso niya, yung pagkabigo, yung lungkot. Na parang nasayang yung kanyang effort, nasayang yung kanyang yung desire ng puso niya, di ba? Kung yung tao yung ganun yung naramdaman niya Kaya much more, ginagawa natin minsan sa Diyos. Kapag hindi tayo marunong magpasalamat, minsan magre-reklamo pa tayo. Masyado pa tayong demanding. Di ba? Maraming mga naglilingkod sa Diyos ngayon, mga demanding, mga entitled. Mga mapaghanap na. Di ba? Dati, Lord, basta makapaglingkod na ako sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ako kung saan mo ko gustong gamitin, Lord. Manguna ka sa akin, no? Noong mga first time pa lang sa paglilingkod, na bago niya pala nakilala si Lord, talagang yung kainitan. No? Kahit, Lord, kahit walang LO, kahit walang walang makain, ano pa man, handa ako magsakripisyo, Lord, kasi talagang in love ka kay Lord. Diba? Pag inutusan ka, wala kang reklamo. Pero ngayon, pag tumagal na, no? Nagiging demanding na, mga entitled na. Ayaw na magsakripisyo. Minsan, na yung naging problema, naging ungrateful yung tao. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Nakakalimutan nila yung pinanggalingan nila. Kaya si San Pablo nagsasabi,
balikan ninyo. Ano ba yung kalagayan nyo nung una nang kayo'y tinawag ng Diyos? Ano ba tayo? Hindi naman tayo kilala sa mundong ito. Wala namang kumikilala sa atin. Makasalanan lang tayo, pasaway lang naman tayo. Diba? Magulo yung buhay natin. Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa maliko nating pamumuhay. Tapos dumating yung biyaya ng Diyos. Yung minsan kasi, yung tayo ay nakakalimot. Dahil minsan ang problema, kapag tayo nakakalimutan natin yung pinanggalingan natin, nakalimutan natin kung paano tayo ibinangon, pinatawad ng Diyos, paano tayo na-answer prayer, nakarating dito sa Canada, o natanggap mo yung mga hinihingi natin sa Panginoon, minsan nakakalimot tayo. Tapos pinagpapalit natin ang Lord sa mga answered prayer natin. Yung hiningi mo sa Panginoon, tapos natanggap mo, kunyari, trabaho, hiningi mo kay Lord, tapos pinagpalit mo si Lord sa trabaho mo. Di ba? O ano pa man, no? Katanyagan, o sa pamilya, ng binata ka, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa para dalawa kami maglilingkod sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng anak para buo kaming pamilya maglilingkod sa iyo. Pero anong nangyari? Di ba? Nakalimutan na natin. Sabihin natin, Lord, kasi hindi ko naman pwedeng gutumin yung pamilya ko, Lord. Kaya naintindihan mo naman siguro yung sitwasyon ko. Siya nga yung nagpo-provide ng pangangailangan natin. Hindi hayaan ng Diyos na magutom tayo. Di ba? Kasi kahit anong patayin mo man ang sarili mo sa trabaho, kundi pa kapagpapalain ng Diyos, wala kang mangyayari. Kukulangin at kukulangin ka pa rin eh. Kaya nga sabi, kahit konti lang, pero pag ipinagkatiwala mo sa Diyos, may kita mo, di ba? Na yung pagiging more than enough ng Diyos, mararanasan mo sa buhay mo. Kailangan marunong na tayo talaga magpasalamat eh. Minsan doon lang tayo, minsan bumabagsak eh. Nagiging ungrateful tayo. Masyado na tayong mareklamo, masyado na tayong demanding. At kung hindi na pagbibigyan yung gusto natin, bigla na tayo mag-aal sa balutan at magbababay na lang, di ba? Bigla na nating iiwanan yung paglilingkod natin sa Panginoon. Which is hindi naman tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Diyos. At kung tayo man tatalikod sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ka nanalo, di ba? Hindi tayo nanalo. Tayo yung talunan, di ba? Ang nanalo ang demonyo, si Satanas ang nanalo. Kasi bakit? Kasi give up mo yung paglilingkod mo, give up mo yung pananampalataya mo sa Panginoon dahil sa mga bagay sa mundong ito. So dito mga kapatid, ito lang yung paalala ni San Pablo sa bawat isa po sa atin bilang siya tinanggap natin bilang ating Panginoon, tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Patatagin natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, at isalig yung ating buhay sa kamay ng ating Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.